Ay, mga igsoon, kumusta? Mayong adlaw na po sa tanan atong mga igsoon nga gasunod kanunay. Nini atong programa ang Marian Crusaders. Kini ang inyong ubos nga alagad si Marian Saldi Ukon. Atong hatagan o pagtagad kini maong importante kaayo nga pagtulunan nga gitudlo sa simbahang Katoliko may tugod na ang pagka-inahan ni Maria sa Diyos. Human ko na ni mga igsoon na tagaan o pagtagad apan tungod kay aduna may mga pangutana mga igsoon nga gipambalik-balik o mao nga nakahukom ako kining usbon lain nga edition sa pagpasabot sa Mary the Mother of God. Ang mga pangutana mga igsoon nga nag-ingon ang atong mga igsoon nga mao kini apan tuguti nga atong panagsa gamiton ang Biblia sa tinagalog kay naaman po'y mga igsuon ato nga Tagalog nga mihangyo kanato nga matud pa nila nga magtagalog ka naman pangminsan kasi gusto namin mo participate but the problem hindi namin maintindihan. So kaya nga mga igsuon magtagalog ta panagsa. Now, ang pangutana mao mga igsuon, papaano naging ina si Maria ng Diyos? Ang Diyos, wala pang langit at lupa, ando na ang Diyos. Sabi nga dito sa Salmo 90 verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilika ang buong daigdig, ikay, patud pa dito, ikay noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. Tunaw, munang pangutana, mga igsoon, ang unang pangutana, mauni. Na kung si Maria inahan sa Diyos, Marian Zaldi, mulugwa na hinoon nga si Maria mas powerful pa kaysa Diyos. Limang ka nga Maria inahan sa Diyos. Nga Diyos sa atong panimalay, di manggid mahimo nga ang anak, mahimong mulabaw siyang inahan. Ang inahan manggid nato yung disiplina nato. Nya, ang tanong dito, kung si Maria ay ina ng Diyos, ibig bang sabihin mas powerful na si Maria kaysa ating Diyos? Yun ang unang tanong. At saka, may isa pang tanong na nagsasabi, na pailaing pangutana nga nag-ingon, na naaman sa Biblia nag-ingon, nga ang Diyos dili tao o ang Diyos dili anak sa tao. Sumala sa Números 23:19. Sa Tagalog, sabi ng banal na aklat na ang Diyos ay hindi tao at ang Diyos ay hindi daw anak ng tao. So, kaya nga hindi kami maniwala na si Maria ay ina ng Diyos sapagkat ayon sa banal na aklat, ang Diyos ay hindi anak ng tao. So ito ang mga katanungan mga kaibigan na dapat natin pagbigyan ng pansin. Okay, now. So unsa may tubag nato niini? Unang pangutana nga ang Diyos diha na sawa pay langit ug yuta mga igsoon. Wala pay langit ug yuta ang Diyos diha na. Por iso dili may tabo nga si Maria tawgon nga inahan sa Diyos. Mangisod ato kining i-explicar. Una, before ang biblical quotation, para tang mahibaw, okay, unahon nato ni. Kining pag-ingon Maria, inahan sa Diyos. First, atong i-specify kung asa ani nga persona. Kay miingon gani kag Diyos, adunay tulo ka persona. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ug ang pangutana, naa ba na sa Biblia, Marian Saldi, na ang tulo ka persona sumala sa Biblia na abay mabasa? Ang tubag na akayo. Niya sa Amplified Version of the Bible, giingon diri. Miingon ang Diyos. God said, let us, close and open parenthesis, the Father, the Son, and the Holy Spirit
make mankind in our image after our likeness. Sa Bisaya, mingon ang Diyos, buhato nato ang tao, kinsa maning nato, ang amahan, ang anak, o ang espiritu. Ang tao sumala sa atong dagway. So, malinaw mga kaibigan, klaro kayo nga ang Diyos aduna gyud tulo ka persona. Wala man siya maingon, buhaton ko ang tao sumala sa akong dagway. Kundi ang gigamit, buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. So, meaning to say nga diha pa lang, masabot nato nga ang Diyos aduna gyud tulo ka persona. Now, another to prove nga ang Diyos adunay tulo ka personas, niya sa Genesis 3:22 mga igsoon. 3:22. Anong nakasulat dito? Basahin natin. Matud pa dinhi pagka nipis po kayo ng papel aning atong Bible, muna nga sorry nga di kayo nato mapakli. Okay. 3:22 mingon ang Genesis. And the Lord God said, behold, the man has become like one of us. The Father, the Son, and the Holy Spirit, sumala sa Biblia. So klaro kayo nga ang Diyos adunay tulo ka persona. O diha sa bag-ong tugon, giingon po dinhi mga kaigsunan, sumala sa San Mateo Kapitulo 3 o sa wikang Tagalog atong basahon. Sumala sa Mateo Kapitulo 3 mga kaigsunan, ingon ani ang giingon sa balaang kasulatan. Nang bautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang salapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Okay. Kini ang pinangga kong anak. Buti pasabot. Kadihang gibunyagan si Jesus. Mihawa siya sa tubig. Naabli ang langit. O ang Espiritu Santo mitugdong kaniya daw sa lapati. Unya may tingog gikan sa langit na nagingon, kini ang pinangga kong anak. Nga akong pinanggang anak. Mingon siya. Kini ang pinangga kong anak. So, ibig sabihin, mga kaibigan, to prove na ang Diyos ay may tatlong persona, itong matapos ang ating Panginoong Hesus, bautismuhan ni Juan. Umahon siya sa tubig at pagkatapos ay nakita ang Espiritu mula sa langit ay bumaba parang salapati. At may tinig sa langit na nagsabi, siya ang pinangga kong anak. Siya ang minamahal kong anak. Yun. So, sino yung nagsabi? Siya ang mahal kong anak. First person. Sino yung siya? Second person. Sino yung salapati, yung Espiritu Santo? Third person. Ngunit may nagtanong, gusto mo ba na ang Diyos mo ay salapati? Yan ay isang pilosopo, mga kaibigan, para sa ating kaalaman. Ang Espiritu hindi nakikita, ngunit siya ay nagpakita. Kaya nga, ginamit ang salapati. Ngunit hindi ibig sabihin na ang Espiritu Santo ay salapati. Okay. Now, so yun ang mga tanong na ang Diyos pala may tatlong personas. So itong tatlong persona
hindi ibig sabihin tatlo na ang ating Diyos, kundi isa pa rin ang ating Diyos. Meaning, in one God, may two elements. One God and three distinct persons. Ang isang Diyos, ngunit may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Now, karon, sa tatlong persona na ito, sino ang pumarito sa mundo? Kinsa man ang mianhi sa kalibutan. Natural, ang second person. Siguro alam natin, nahibaw ta kung ngano minganhi ang Diyos sa kalibutan. Ano kaya ang kanyang layunin? Bakit ang Diyos may planong pumunta dito sa mundo? Sa Isaias 25, versikulo 9, giingon mga kaigsunan. Matod pa din ang Diyos muanhi sa kalibutan. Nya giusman mga aksyon pagsulti, ikaingon ni adtong adlaw, ang Diyos sa langit muanhi sa kalibutan. Siya ang atong gipaabot. Sa ato pa, kay ang Diyos muanhi man sa kalibutan. Kinsa man nga persona. By the way, unsay tuyo sa pag-anhi sa kalibutan para tubuson ang sala sa tibuok kalibutan. Naaman as Bible. Isaias 69, versikulo Isaias 59, versikulo 20. Nga tubuson anhi antas kalibutan para tubuson sa Diyos ang atong mga sala. Nakasala man ang tibuok kalibutan tuhod nasa Genesis 3:1-14 ang kalibutan napukan ni Satanas. Urang ganian ta sa Dios aron naluwason ta. Now, sa adlaw nga luwason na ta sa Dios, nagsabot adunay nagkonferensya sa langit. Nag-istorya o kini nadungog ni Isaias. O ang nadungog ni Isaias mingon sa pinulungang Tagalog, sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? At may sumagot, narito po ako, suguin niyo ako. So, klaro kaayo nga ang Diyos di ay adunay tulo ka persona. O gantong mingon, ni ako, ipadala ko. Nyakin sa mana, mao ay kaduhang persona o kinsa man meaning na establish nato nga ang Diyos nga minganhi sa kalibutan dili ang tulo ka persona, ang isa lang ka persona ang mianhi sa kalibutan. Klaro kay na. Nya kinsa man nasa Juan kapitulo 3 versikulo 13 mingon si Jesus, wa pay nakasaka sa langit gawas niya itong danaog, gikan sa langit ang anak sa tao. Sa ito pa, mingon si Jesus, siya ang mikanaog, gikan sa langit ang anak sa tao. Giangko niya nga siya anak sa tao. Now, kinsa man nga tao, aron to mahibaw, mao ni ang kutumanan sa panagna ni Propeta Isaias. Mingon, ang usa ka birhen, usa ka dalaga, manamkon, ug usa ka batang lalaki, ug kini pagatawgong Emmanuel. Tanawara? Wa pagipasabot unsa ang meaning sa Emmanuel. Apan sa bag-ong tugon mga kaigsunan, gipasabot na kung unsay buot ipasabot yan ang pulong Emmanuel. Anhita sa San Mateo, Kapitulo 2, mga kaigsunan. No, Kapitulo 1 sa Mateo 1, unsay giingon dinhi mga igsoon. Mateo 1:23. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og anak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel nga sato pa ang Dios kauban nato.
So unsa man ang panagna ni Isaias sa Isaias City 14, ang usa ka dalaga manamkon og usa ka batang lalaki o kining bata pagatawgong Emmanuel. Emmanuel lang ang giingon sa New Old Testament. Pero sa bag-ong tugon, miingon ang anghel nga kining Emmanuel mao ang Diyos atong kauban. Ato pa si Kristo na to. Karon, di pa kita mutuo na apaylain nga kining propesiya. Niya sa Isaias Kapitulo 9:6 giingon dinhi mao gihapon. Ang usa ka dalaga manamkon ug usa ka batang lalaki. Pagkaklaro kayo. Nya, ato ganing intuto sa pagbasa mga igsoon. Balikon ko Isaias Kapitulo 9 versikulo 6. O imo dani. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Og siya ang magmando sa tanan. Og nganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan. Ato pa naanay panagna nga ang anak sa babae usa ka batang lalaki og kining bataa pagatawgon Diyos nga labing gamhanan. Remember that ha? Bantay na mga kaigsunan. Now, karon natuman sa diha nga gusto nang tumanon sa Dios ang iyahang saad. Pangaison nga luwason ang kalibutan. Kita sa atong mga sala, muanhi ang Diyos sa kalibutan, mao nga pag-abot sa insaktong panahon. Matod pa ni Apostol Pablo, gipadala sa Dios ang iyahang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo maluwas. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Gipadala. Saan sa niya gipadala? Miingon si Apostol Pablo, sumala sa Galacia 4:4, pag-abot sa insaktong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, pinaagi sa tawhanong inahan. Now, karon nataw bagyod ang pangutana giunsa man sa pag-anhi ni Kristo sa kalibutan. Naibaw na ta nga si Kristo Dios. Asa mabasa? Mateo 1:23, ang bata pagatawgon nga Emmanuel, buti pasabot ang Dios atong kauban. Di na nato manikar. Sumala sa Biblia si Kristo Dios. Gani sa wala gipanagna pa lang ang Diyos mo ani pinaagi sa pagpanamkon sa usa ka babae. Ug kining babae nga manamkon, ang iyang ipanamkon pagatawgon nga Dios nga labing hamanan. So naibaw na ta nga si Kristo Dios gayud naming anhi sa kalibutan. Ang pangutana, giunsa man ni Kristo sa pag-anhi? May diretso ba siya pag ambak gikan sa langit? May diretso ba siya og lukso gikan sa langit? Nagparakyot ba si Kristo gikan sa langit nga minganhi sa kalibutan? Or sa diha nga mingon ang amahan, gipadala sumala sa Juan 3:16, kay gipadala sa amahan ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo maluwas. Pangutana, giunsa man pagpadala sa amahan ang iyang anak? Gihatag ba ug usa ka batang lalaki? Gihatagan ba sa amahan ug usa ka batang lalaki ang anghel nga si Gabriel? O giingnan? Adto didto sa kalibutan, Gabriel. Dalhaning bata nga lalaki. Ingna didto, pangitaan si Maria. Ihatag ni kang Maria, ing na si Maria, nga iyang atimanon ning bataa, kay kining bataa, mo'y muluwas sa mga sala sa kalibutan. Nabay mabasa nato ana? Wala. Giurot ko nagbasa ang Old Testament, even ang New Testament. Wala ko'y nakita niya na mga igsoon, nga ang anghel, miadto kang Maria, gisipitan o gikugo sa anghel ang bata, o gihatag kang Maria, o giingnan si Maria,
niya ay bata, gipadala sa amahan, at imanana, kay kanang bata ang may muluwas sa kalibutan. Kung naa may galing nabasa nato ni Ana, na hindi na ta makaingon, Maria, inahan sa Dios. Di ta makaingon. Pero tungod sa unsang pagkaunsaa, nahimong inahan si Maria sa Dios, apan kinsa nga Dios, ang ikaduhang persona lamang. Balikon ko. Kinsa nga Dios, mao lamang ang ikaduhang persona. Dili ang amahan o ang Espiritu Santo mo'y minganhi o gisabak sa mahal nga berhen. Ang anak lamang. Giyon sa pagani, ang anghel gisugo sa Dios. Miadto siya sa Galilea. Nya sa Lucas 2:26. Maingon ang anghel kaniya sa yano nga pagkapulong. Ang imong gigagaw nga Elizabeth, giingon nga di na manamkon. Apan ang iyang tiyan, unom na kabuan karon. So giadtuan niya mga isuon si Maria. Gipahibaw og unsa ingon sa anghel kang Maria. Niya sa Lucas 1:30-31. Ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios, mandamkon ka og manganak og usa ka batang lalaki. Sato pa, si Jesus di ay si Jesus di ay ang iyang pag-anhi wa siya mulukso. Si Jesus di ay siyang pag-anhi pinaagi sa pagpanamkon. Kay mao kanay kabubuton sa amahan. Niya kana pa lang. Ang babae nga nanamkon kang Kristo kinsa man. Di ba si Maria? Klaro. Niya kinsa man ang gipanamkon ni Maria. Di ba Dios? Kinsa nga Dios? Si Kristo. Mo na miingon ta, Maria inahan sa Dios. Nga si Kristo. Sabda na to. Pero ang katekismo nag-ingon nga ang pagka-Diyos ni Kristo wa magsugod sa dihang gianak ni Maria. Kay Dios na daan si Kristo, sumala sa Biblia, wa pa siya muanhi, Dios na daan si Kristo. Uba na daan si Kristo sa amahan, ang pulong kauban sa Dios, o ang pulong Dios, o ang pulong nahimong tao. Yakin sa maning pulong nga nahimong tao, mao ni si Kristo. Klaro. Juan 1:14. Juan 1:1, sa sinugdan mo ang pulong. Ang pulong kauban sa Dios, o ang pulong Dios, o ang pulong nahimong tao. Kita ka, Biblia na. Karon, ang pangutana, nasayop ba ang simbahan sa iyang pag-ingon nga si Kristo, iyang inahan si Maria, o kay si Kristo Dios man, nasayop ba ang simbahan may ngunta, Maria inahan sa Diyos? Wala. Nga naman, tinuod man nga Diyos ang iyang anak. Dahil pagkamutuon ni anak. Ang problema lang mga isuon, kay naay uban mo ingon, na sa ilang pagtuo, ang amahan o ang Espiritu Santo, or in other words, ang tibuok na pagkapersona sa Diyos, mo gipanamko ni Maria. Si Maria mo inahan sa tulo ka persona. Dili na maupinangga. May pasabot ang simbahan sa iyang catechism that Mother of God, not that the nature of the Word or His divinity, ingon sa catechism, receive from the very beginning of its existence from the Blessed Mother. Wala magsugod niya. Tungod kay si Jesus, Diyos na daan. Apan tungod kay si Jesus, ming anhin sa kalibutan, Diyos siya, o nahimong tao, ang buti pasabot, hypostatic union. Matuod nga Diyos, matuod nga tao. Asa mabasa? Colosas 2, versikulo 9, nang tibuok na pagka-Diyos ni Kristo na sa iyang pagkatao. So, hypostatic, si Kristo Diyos ug tao. Pero ang pangutana, kanus ama nagsugod ang pagka-tao ni Kristo? Nagsugod sa dihang gipanamkon ni Maria.
nahimong tao. Mo bitaw klaro kayo. Nahimong tao. Bibasaho na to. Niyata sa Juan 1. Lagi pong dini, nahimog yung tao. Yung pangutana, sa wa pa nahimong tao, unsa man siya. Watong basahon. Mingon dini, unahon ta. Ang pulong dinhis, unahon tang uno-uno. Sa wala pa'y nabuhat, bisan unsa. Ang pulong diha na, ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos. Yata sa Diyos, ang pulong dinhis sa kalibutan. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Diyos ang kalibutan. Apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Tanawara. O 14. Ang pulong na himong tao og mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya og sa kamatuoran. Juan 1:1, 10, 14. Ang pulong dinhi sa kalibutan. Kinsa maning pulong nga dinhi sa kalibutan. Mao mga igsuon si Jesucristo. Klaro kayo. Matud pa sa Biblia, sa wala pa nabuhat bisan unsa ang pulong diha na uban sa mahan. O ang pulong Dios pagkaklaro kayo. O kining pulong minanhis sa kalibutan, apan wala mo dawat ang kalibutan kaniya. Kita ka. O ang pulong na himong tao o mipuyo uban kanato. Yakin sa maning pulong nga nahimong tao. Kanang words nga nahimong tao. Kanusa siya nahimong tao. Sa dihang gipanamkon siya siyang inahan na si Maria. Gipanamkon. Diha pa siya nahimong tao sa dihang gipanamkon. Pero ang iyang pagka-Diyos, kanus ama nagsugod. Wala diha sa pagpanamkon ni Maria nagsugod. Kay Diyos na daan ang pulong, mabitaw, ang pulong kauban sa Diyos o ang pulong Diyos. Wala pa nabuhat bisag unsa ang pulong diha na. So ang pulong nga Diyos, wala gianak ni Maria, wa magsugod. Balikon ko, ang pagka-Diyos ni Kristo, wa magsugod sa dihang gianak siya siyang inahan. Kay diha nadaan ang pulong, diha nadaan ang Diyos, sa wala pa'y langit ug yuta. Muna'y katikisem sa simbahan. Apan tungod kay kining pulong Dios man o nahimong tao pinaagis pagpanamkon sa mahal nga Birhen, muna'y gitawag Maria inahan sa Dios nga mao si Kristo. Wa ta kasabot ni ana. Pagkaklaro. So na may mabasa sa Biblia nga si Kristo nga si Maria gitawag nga inahan sa Diyos. Pagkadaghan kaayo mga kaigsunan. Asa ba nato ni pamatudi sa balaang kasulatan nga si Jesucristo mga igsuon o si Maria gitawag nga inahan sa Diyos. Niya kayo. Asa man nato ni kapamatudi igsuong sabi. Niya sa Lucas 1:43 igsuon. Unsay gisulti dinhi o sa diha nga miduaw ang mahal nga Birhen kang Elizabeth. Mingon si Elizabeth, ngano ka nga giduaw man ako sa inahan sa akong Ginoo. Kita ka niya na. Inahan sa Ginoo. Yung so may understanding nato niya na inahan sa Ginoo. Unsa man ang Ginoo? Dios man na. Asa man nato mabasa nga ang Ginoo Dios igsuong saldi o Marian saldi. Nasa Salmo 100 verse 3, mayroon ng Diyos, ilha nga Diyos ang Ginoo. Tanawara. Unsaaw na to pag ila ang Ginoo? Ilha nga Diyos ang Ginoo. Balikon ko, unsaon pag ila ang Ginoo? Ilha nga Diyos. Kinsa nagsulti? Salmo 100 verse 3. Ya, mureklamo ka niya na, nga Biblia man na. Another, Salmo 33:12, bulahan ang nasod, kansang Diyos mao ang Ginoo. Unsa kuno? Ang Ginoo usara og ang Ginoo og Dios usara. Niya pilabaw. Deuteronomio 4:39.
Busa hibaw ninyo nining adlaw, o itanong kini sa inyong kasing-kasing, nga ang Ginoo mauray Dios sa langit ug sa yuta. Kita ka, ang Ginoo di ay Dios. Por iso pag-ingon ni Elizabeth, ngano ka nga giduo man ako sa inahan sa akong Ginoo? Unsa ang Ginoo? Dios. Konklusyon, Maria inahan sa Dios. Kinsa nga Dios? Si Kristo. Nya lisod ba na sabton? Ang ato ring huna-huna, may lisod mo sabot, kay naamantay kaugalingon, mga isuon, nga inunta, pagtulunan nga gustong maghari, ibabaw ng kalibutan. Karon, niya pa, balikan ta sa Old Testament. Unsay gingon dinhi sa paminawi. Balikan ako ang mga propesiya. Niya sa Isaiah 7:14 giingon. Busa ang Ginoo, giingon din ang Ginoo gayud muhatag kanimong timaan og kini mao ang usa ka batan-ong dalaga. Madamkon og anak og usa ka lalaki og nganlan siya Emmanuel. Unsa iyanak sa usa ka batan-ong dalaga? Lalaki. Kinsa ning bata nga lalaki? Tawgon nga Emmanuel. Unsa man ning Emmanuel? Anhi ka sa Mateo 1:32. Ano? Mateo 1:23. Gingon din ang Emmanuel, bot ipasabot, ang Dios kauban nato. Tanawa ra, ang Dios atong kauban. Manganak, ang bata, gipanganak sa usa ka babae. O pagkatawgon ang bata, nga Emmanuel, sa ato pa, ang Dios kauban nato. Pangutana, kinsa gianak ni Maria? Si Kristo. Kinsa si Kristo? Emmanuel. O sa ibuto pasabot sa Emmanuel, ang Diyos atong kauban. Conclusion, Maria inahan sa Diyos. Unya, dautan ba na nga naaman na sa Biblia? Mayroon maghihapon ta nga ang Diyos. Mayroon paghihapon ta nga dili mahimo nga ipanganak. Sa imong hunahuna, di pwede. Kay lahi man ang imong hunahuna o ang hunahuna sa Diyos. Karon lain pa, atong tagaan o pagtagan. Nesa Isaiah, Kapitulo 9, versikulo 6, unsay giingon. Paminaw. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Og siya ang magmando sa tanan. Nganlan siya malamong magtatambag, Dios nga gamhanan. Unsa ang bata? Dios nga gamhanan. Kinsay manganak aning bata? Si Maria. Naabay mabasa? Naa. Mateo 2:11. Si Maria ang inahan sa bata. Balikon ko. Kinsay ianak aning bata? Kinsay ngalan aning bata na ianak ni Maria? Diyos nga labing hamanan. Kinsay nanganak sa bata? Si Maria. Igun sa niya si Maria, mama kay iyang inahan. Nya ang bata kay Diyos man. Conclusion, Maria inahan sa Diyos, mga igsoon. Nya dautan ba na nga naaman na sa Biblia? O ba siya pagid masabti atong balikon? Isaiah 9:6 gingon, kining nataw nga usa ka bata paganganlan og Dios nga labing gamhanan. Kinsa nagpakatao? Di ba si Maria? Igunsa ni Maria ang bata nga natao. Iyang anak. Nya kinsang iyang anak? Dios nga gamhanan. Conclusion, Maria inahan sa Dios. Kay ngano man? Tanawa gani ang giingon ni Apostol Pablo. Pagabot sa saktong panahon, gipadala sa amahan ang iyang buktong anak, pinaagi sa tawhanong inahan. Tanawa ra gani na? Gipadala di ay sa amahan ang iyang anak, pinaagi sa tawhanong inahan. Siya pasabot imo tawhanong inahan. Pasabot si Maria tao. Wa maingon ang Dios, gipadala sa amahan ang iyang anak, pinaagi sa Diyos nung inahan. Wa! Kaya ang Diyos usara, amahan, anak, Espiritu Santo. Pero kinsa may magbuot sa Diyos? Kung iyang ipadala ang iyang anak, aron luwason ang kalibutan. Ngayon sa may lansang diya sa krus, kung si Kristo wa mahimong tao. Kita ninyo. Nagkaroon na si Jesus na himong tao. Niya sa Juan 1:14. O ang pulong na himong tao. Kinsa maning pulong nga na himong tao, mao si Kristo.
Kanus siya nahimong tao sa dihang gipanamkon ni Maria. Unsay tuyo nganong anhiunta sa Dios nga mao si Kristo aron kita luwason. Pinaagi sa paglansang sa krus. Ngayon sa may lansang sa krus o ko'y tao diha. Kanus si Jesus na himong tao sa pagpanamkon sa mahal nga Birhen. Pero kay si Kristo, Dios man nga labing gamahanan, gitawag nag-hypostatic union. Matuod nga Dios si Jesus o matuod nga tao. Mauna diha mga kaigsunan nga ang pagkatao ni Jesus nagsugod sa dihang gipanamkon siyang inahan. Apan ang pagka-Diyos ni Kristo wala magsugod sa dihang gipanamkon sa iyang inahan kay Diyos na namadaan si Kristo sa wa pa mo ani sa kalibutan. Sabta pag-ayo na pinangga ng explanation. Sabta pag-ayo na. Muna nga kini gituyo ni nga programa aron kamo nga mga Katoliko magayran ug masayran nato ang matuod nga pagtulunan. Kay nga naman na ay daghang dili mo tuo na si Maria inahan sa Dios. Nga mao si Kristo kay pagtuo nila na si Maria inahan sa Dios nga amahan ug sa Espiritu Santo apil ang anak. Anak ra si Maria na himong inahan kay pagbuot na sa amahan ng iyang anak gipadala sa kalibutan o gipanamkon kini sa tawhanong inahan. Yun sa karon sa gipanamkon ang nanamkon di inahan. Yakin sa maning gipanamkon Dios man, di Maria inahan sa Dios. Kaya iyang gipanamkon Dios man, lisod na sabton pirangga. Lisod para sa taong di mo sabot. Pero sa tao nga mo sabot, dalira kay ni sabton igsuon ko. Nasabta na ba nato na? Balikon ko. Kana Juan o kining Sayas Kapitulo 7:14. Babae manganak ug usa ka lalaki, bata. Ang bata pagatawgon nga Dios, Emmanuel. Unsa ng Emmanuel? Ang Dios kauban nato. Kinsa nanamkon sa Dios nga kauban? Si Maria. Unsa ni Maria ang gipanamkon niya? Iyang anak. Unsa gipanamkon ang iyang nanamkon niya? Iyang inahan. Ang gipanamkon karon kay Dios man. Dili Maria inahan sa gipanamkon nga Dios nga mao si Kristo. Lisod ba na sabton igsuon? Simple. Iduo ko. Dalira kayo sabton. Nya Isaias 9:6. Kining gipanamkon nga bata sa usa ka babae, Dios nga labing gamahanan. Giklaro. Isaias 9:6. Ang gipanamkon sa babae nga bata pagatawgon Dios nga labing gamahanan. Kinsa nanamkon? Si Maria. Pangutana, unsa ni Maria ang iyang gipanamkon? Iyang anak. Unsa karon ang gipanamkon sa nanamkon? Iyang inahan. Dabi ang gipanamkon kay Dios man. Di Maria inahan sa Dios nga mao si Kristo. Inahan sa Dios nga labing gamanan nga mao si Kristo. Mao na gitudlo sa ato sa simbahan, pero ang simbahan nag-ingon ang pagka-Dios ni Kristo wa magsugod sa dihang gipanamkon ni Maria kay Dios na nadaan. Pero ang pagkatao ni Kristo nagsugod yun sa pagpanamkon sa mahal nga Birhen. That is why ang Biblia miingon, ug ang pulong nahimong tao. Kinsa man nga tao, mao si Kristo. Asa siya nahimong tao? Pinaagi sa tawhanong inahan. Galacia 4:4. Kinsay tawhanong inahan? Si Maria igsuon. That is why pag-ingon, Maria inahan sa Dios, wa na magpasabot nga si Maria milabaw sa Dios kay siya tawhanong inahan lang. Pero tungod kay ang iyang anak nga si Kristo Dios, mo nag-iingon, Maria inahan sa Dios, kay tinuod man si Kristo Dios mga igsuon. Pero lagi ang simbahan miingon, wa magsugod ang pagka-Dios ni Kristo sa dihang di anak ni Maria. Sabtan ba nato na igsuon? Simple gyud kayo. Simple gyud kayo. Og imo lang ning sabton pag kayo. Karon, niya pa din eh. Ang amahan, unsay tawag siyang anak? Mitawag ang amahan og Dios. Hebreo 1:8. Ang imong trono o Dios, mingon ang amahan, mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang anak Dios. Ang iyang anak may anis kalibutan. Kisa may inahan. Si Maria, di Maria inahan sa Dios. Pero lagi, mingon ang simbahan, ayaw sabta palangga nga ang pagka-Diyos ni Jesus nagsugod sa gipanamkon ni Maria. Wala diya magsugod palangga.
Diyos na nadaan si Ginoong Hesukristo. Nabas Biblia nga si Kristo di nadaan, maingon na. Juan 17:5, maingon si Jesus, Amahan, pasidunggi ako uban sa gahom nga akong gihuptan kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. Na, wala pabuhatang kalibutan. Diyan na si Jesus. Magani maingon si Jesus, wa pamataw si Abraham diyan ako. Niya sa Juan Kapitulo 8, versikulo 58. Gani si Juan nga magbubunyag mingon. Wala pamataw si Kristo diha nako. Ano? Mingon siya, wa pamataw, wa pa kumataw. Sorry. Mingon si Juan nga magbubunyag, wala pa kumataw. Diha na si Kristo. Kita ka. Yakin sa may unang na tao sa kalibutan. Di ba si Kristo man? O si Juan? Pero sa ingon ni Juan, wa pa kumataw. Diha na si Kristo. Juan 1:29-30. Suna, ang pangutana. Naapa ba'y mabasa nimo Marian Saldi nga si Kristo Dios? Niya. Juan 1:18. Maingon ang pulong sa Dios. Wala pagi tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios. Nga mao'y nagpaila kaniya. Unsa kuno ang anak? Bugtong anak nga Dios. Kinsa inahan sa bugtong anak naming anhis kalibutan? Si Maria. Kinsang anak? Dios. So, conclusion, Maria, inahan sa Dios. Kinsa nga Dios? Si Kristo. Apan way labot ang Amahan ug ang Espiritu Santo. Sabdan ba nato? Kinuo ko. Di pag gani mo musabot ana, monig sa criminal law pa ni gi-apply na nato ang elementary procedure of due process. Gihurot ko nag-apply mga igsoon for you to understand. Di pag gani magkasabot, na wag yu kay mahimo niya na. So now, sa katapusan atong tubagon, kining giingon, basahan nato. Pagutana. Marian Saldi, sumala sa Biblia, ang Diyos dili tao o dili anak sa tao. Ang Diyos daw dili tao o dili anak sa tao. Sumala din eh. Por iso di may mutuo nga si Maria, inahan sa Diyos. Kaya ang Diyos di man anak sa tao. Okay. Igsuon ang tubag. Maura gid na, maura ba na ang imong pagsabot? Maura gid na. O gusto pa yun natong o naapag-ibuot ipasabot niya na. Kaya kung ang imong pagsabot taman ra diha, na si Kristo dili na hinoon Dios. Nga naman, paminawi ha. Juan, o gingon ini, ang Diyos dili tao. Dobi karon, kay si Kristo kay tao man. Unang Timoteo 2:5, si Kristo tao. Nga i-apply ni muna, ang Diyos dili tao. Nga si Kristo kay Dios man. So di ka na mutuo kang Kristo nga Dios, kay tao man siya. Kita ni mo. Dahil so nangutan ako, maurabagid na ang imong pagsabot niya na. O na pa'y buot ipasabot. Kaya kung maura na imong pagsabot, luoy kay ka. Kaya na pa'y buot ipasabot niya na. Panalita. Gamito na ito ng giingon ni Dinis San Números 23:19. Ang Diyos dili anak sa tao. Okay. Sumawala ang pagka-Diyos ni Kristo. Nga naman, maingon man si Kristo, siya anak sa tawhanong inahan. Asa mawasa? Juan 3:13. Mateo 16:17. Juan 9:35. Nga si Kristo maingon, ako, anak sa tawhanong inahan. Nangutana siyang mga tinunan. Sumala sa mga tao, kinsa man ako. Kinsa man ang anak sa tao. Limang kaniya na. Si Jesus mismo maingon nga siya anak sa tawhanong inahan. Yung sa ingon ni Apostol Pablo, pag-abot sa insaktong panahon, gipadala sa Amahan ang iyang anak. Pinaagi sa tawhanong inahan. Galacia 4:4. Kana, paminawi kayo na. Sugar, kasi Kristo anak man sa tawhanong inahan. Di ka namutuog ang Kristo nga Dios. Mauna, disgrasya ka. Nga gamiton ta. But pag ipasabot, gisupak sa Amahan, ang Números 23:19. Mayroon, ang Diyos dili anak sa tao. Samantala iyang gipadala ang iyang anak pinagi sa tawhanong inahan. Tanawara, di igo hinuon. So, naadi ay buot ipasabot. Yan ang pag-ingon, ang Diyos dili anak sa tao. Unsa may buot ipasabot niya na? Tinuod ng imong gibasa, atong gibasa. Pero ang applicability
o ang but ipasabot niini, dili kini magamit batok kang Maria o kang Kristo. Nganuman, tinuod ang giingon nga ang Dios dili anak sa tao. Ang pangutana, kinsa man ang tawhana? Anak sa tao nga magkasasala. Apan si Kristo, anak sa tao nga si Maria, tao nga walay sala. That is why giuna ang Immaculate Conception kay si Kristo mo anhi sa kalibutan aron ipanamkon sa babaeng walay sala. Sabda nato, diha ta karon magkita. Now, balikon ko, pag ingon nga ang Dios dili anak sa tao, dili siya anak sa tao nga makasasala. Mao ni tubag. Kay nganuman, tungod kay ang tibuok kalibutan gikan kang Adan, nakasala ang unang tao sumala sa pagbangutan 5 city. Nakasala tungod sa sala sa unang tao. Ang sala mikuyanap, mitapot sa tibuok kalibutan ug kitang tanan natakdan sa sala. Tinuod na kitang tanan gitakdan sa sala. Muna itawag salang panulundon. So dili sa Dios ipadala ang iyang anak sa tawhanong inahan nga makasasala. Apan iyang gipadala sa amahan ang iyang anak pinaagi sa tawhanong inahan nga si Maria, tao nga walay sala igsuon. Sabdan ba nato na? Pangutana, giun sa banato pagprove nagipadala sa amahan ang iyang anak pinaagi sa tawhanong inahan na Galatia 4:4, gipadala sa amahan pinaagi sa tawhanong inahan nga mao si Maria kaysa nagsulti si Apostol Pablo. Unyang pangutana, musugot ba ang amahan ng iyang anak ipanamkon sa taong magkasasala? Dili. Asa mabasa? Nasa Kaalam 1:4. Ang kaalam sa Diyos dili musulod sa lawas nga mahugaw. Nyakin sa maning kaalam. Iya sa unang Korinto 1:24, giingon dinhi, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Diyos. Unsay giingon? Si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Diyos. Sa giingon sa Kaalam 1:4, dili siya musunod sa lawas nga mahugaw. Por iso, dili gusto sa amahan nga iyang anak ipadala sa kalibutan nga ipanamkon sa babaeng magkasasala o sa tao nga magkasasala kay dili niya ipasulod, dili niya gusto nga ipanamkon ang iyang anak. Kaya ang iyang anak limpyo, walay buling, walay mansa, kaya ang iyang anak Diyos ang gilain gikan sa mga makasasala. Asa mabasa? Nasa Hebreo Kapitulo 7 versikulo 26. Unya, giun sa pagpriba nga si Maria walay mansa, walay sala. Ang dugo sa dihang nanamkon si Maria kang Kristo. Kaya ang dugo ni Kristo dugo man ni Maria. Kay matod ni Apostol Pablo, ang dugo sa mga bata dugo man sa mga ginikanan. Apan si Jesus nakaangkon lamang og dugo pinaagi ni Maria. Walay partisipasyon ang lalaki nga si Jose. Yaon sa man ang dugo ni Kristo. Magikan kang Maria. Hugaw ba? Dili. Limpyo. Naba sa Biblia na niya sa unang Pedro 1:19. Ang dugo ni Kristo limpyo. Walay buling, walay mansa sa sala. Kita ka? Asagi ka ng dugo, dugo ni Maria. So si Maria, limpyo, walay buling, walay mansa sa sala. Mao na ang Immaculate Conception, mga igsoon giuna. Mao na, balikon ko, si Kristo ming anhi sa kalibutan. Pinaagi sa tawhanong inahan. Si Kristo Dios, o sa iyang pag-anhi, siya gipanamkon sa tawhanong inahan nga si Maria, nagpasabot, iyang inahan si Maria. Sanglit siya Diyos, muna gitawag Maria inahan sa Diyos, kay si Kristo nga iyang gipanamkon, Diyos man, sumala sa Isaias 7:14, Isaias 9:6, o na sa Mateo 1:23, mga igsoon. So, apan lagi, ang simbahan nagpahinumdum. Nga mayingon ang simbahan, ang pagkainahan ni Maria sa Diyos, wa magsugod, dihang gipanamkon siya ni Maria. Balikon na to, mayingon ang simbahan, ang pagka-Diyos ni Kristo, wala magsugod sa dihang gipanamkon siya siyang inahan nga si Maria. Kay Diyos na daan si Kristo
sa wa pay langit ug yuta. Gitawag kini nga Dios lang tungod gitawag kini nga Dios tungod kay si Kristo Dios mandaan ngaming anhi sa kalibutan. Apan wa magpasabot nga ang pagka-Dios ni Kristo nagsugod sa gianak ni Maria. Wala. Apan ang pagkatao ni Kristo nagsugod diha kang Maria kay ang pulong nahimong tao pinaagi sa mahal nga beren Juan 1:14. Wala kayo oras, salamat kayo mga ison sa inyong pagpatalingog. Kini ang inyong ubos nga alagad si Marian Saldi Ukon o muhangyo ko ninyo mga ison para nga madugangan ang inyong pagpaminaw ni iri. Palihog ko subscribe sa atong official YouTube channel Marian Crusaders Brad Saldi Ukon. Salamat kayo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.